Nagdaan ako ng evidence ng PDEA. May drug addict tayo na presidente. Yan. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Well, I think it's the fentanyl. PRRD has been taking the drug for a very long time now. Because it has to affect yun, kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. Magulong politika, maanghang na salita, mainit-init na bangayan sa politika. Ang dating solid team, nagkakagulo. Ang dating united, ngayon, divided na. Ano na kaya ang nangyayari sa dating Marcos Duterte Unity Team? Ito na kaya ang simula ng pagkakabuwag ng dating magkakampi? Nagbitaw ng maanghang na salita ang dating president na si Rodrigo Duterte laban kay President Bongbong Marcos. Pinangunahan ng pamilyang Duterte ang anti-charter change prayer rally sa Davao City noong January 28, 2024. Dito, inilabas ni Duterte ang mga komento laban kay Marcos. Anya, tutol ito sa pagpapatupad ng charter change sa Pilipinas. Nagpaulan ng maraming atake si Duterte. Isa sa pinakamainit na komento nito, ang pagiging drug addict umano ng presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Dagdag pa nito, pinakita umano kay Duterte noon ng PDEA na sangkot at kasali sa listahan ng mga drug watch list si Marcos. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung Marami pang mga maiinit na atake ang binigay ni Duterte. Isa na rito ang pagbigay warning kay Marcos na baka maulit niya ang nakaraan gaya sa kanyang ama. Iginiit nito na kung hindi siya titigil at gagawa lamang ng mga ikinagagalit ng taong bayan, maaaring siya ang susunod na mapapaalis sa pwesto. Kagaya ng nangyari sa kanyang ama, nilinaw ni Duterte na hindi siya kalaban. Ngunit dahil sa nangyayari, napipilitan siya na magsabi ng kanyang mga hinaing. Ano ang charter change? Nagsimula ang pagkakahati sa politika nang ilabas ang People's Initiative Charter Change. Ang charter change ay ang legal at politikal na proseso sa pagbabago sa konstitusyon. Isinasagawa ang charter change o kilala rin sa tawag na constitutional amendment upang baguhin ang lahat o iba sa mga batas nito. Layunin nito na mas gawing makabago at angkop ang mga batas para sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Isinagawa ang pinakahuling charter change noong February 11, 1987 nang maibalik muli ang demokrasya mula sa diktatorial na pamumuno ni Marcos. Pinalitan nito ang 1973 Constitution, ang konstitusyon sa ilalim ng dating Pangulo na si Marcos. Ang 1987 Constitution ang ginagamit hanggang ngayon. May tatlong pamamaraan upang magkaroon ng constitutional change sa bansa. Una, People's Initiative. Pangalawa, Constituent Assembly. At pangatlo, Constitutional Convention. Dahil sa People's Initiative, kaya umugong muli ang pag-amyenda sa kasalukuyang konstitusyon. Ang People's Initiative ay isinasagawa sa pamamagitan ng direktang pagboto ng taong bayan sa pamamagitan ng isang petisyon. Kinakailangan lamang ng boto mula sa at least 12% ng voting population sa Pilipinas at may at least 3% na boto mula sa bawat legislative district sa bansa. Nang Enero 23, 2024, meron ng 900 mula sa 1,600 na mga munisipyo at syudad ang bumoboto sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ngunit hindi sigurado kung ang mga boto bang ito ay mga lehitimo. Matatandaan na sinabi ni Rodrigo Duterte sa rally na may mga iligal na bayarang naganap. Maaaring nagkaroon ng mga iligal na pagbabayad boto para lamang maisatupad ang charter change gamit ang People's Initiative. Epekto ng charter change. Sinasabi ni Romualdez, ang House Speaker at isa sa nangunguna sa pagpapatupad ng tsa-tsa na ito ay para lamang ang pag-amyenda sa lumalalang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa COVID pandemic, mas humirap ang bansa.
Sinasabi na ang pag-amyenda sa mga ibang batas ay makakatulong sa pagpapabuti ng ekonomiya. Ngunit hindi naman naniniwala at tinututulan ito ng Senado. Pag naitupad ang amendment, mawawala ng puwersa ang Senado. Mas magiging makapangyarihan sa pagboto ang Kongreso. Kapag naituloy ito, maaaring maging daan lamang ito upang baguhin ang maraming batas tulad na lamang ng paggamit ng amendment sa pagkakaroon ng mas mababang taon sa pwesto o kaya naman ay ang pagsuspende ng 2025 at 2028 na eleksyon. Kapag naipasa ito, mas maaabuso ang kapangyarihan ng mga nasa itaas. Komento ni Marcos. Nagbigay na din ng mensahe si President Marcos sa mga binitawang maanghang na salita ni Duterte. Ayon sa interview, sinabi lamang nito na dahil sa masamang epekto ng gamot, kaya nasabi ni Duterte ang mga patutsada laban sa kanya. Sinabi ni Marcos na 5 hanggang 6 na taon nang umiinom ng fentanyl o painkiller si Duterte, kaya maaaring naging addict na din umano sa gamot. Well, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. And it has a very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. Ayun, kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. Tumawa lamang at isinawalang bahala ni Marcos ang mga iginigiit laban sa kanya. Emmy Marcos, dumalo sa anti-charter change rally. Nakita rin na dumalo si Emmy Marcos sa anti-charter change rally sa Davao City. Maaaring ipinapahayag din ito ang pagtutol sa kanyang presidenteng kapatid. Ayon kay Escudero, sa isang interview, 98% hanggang 99% siyang sigurado na mabubuwag na ang nasabing UNITEAM dahil sa kabi-kabilang kaguluhan at initan. Nagsalita din sa rally sina Baste Duterte. Dito, sinabi ang pagkadismaya nito kay Marcos dahil sa umano sa pagpayag nitong pagpapapasok ng ICC sa Pilipinas. Ang International Criminal Court ay ang tumutugis at umiimbestiga sa kanyang ama na si Duterte dahil sa isinasagawa noong war on drugs sa ilalim ng rehimen nito. Inalala nito at sinabing utang umano ng mga Marcos sa mga Duterte kung bakit nailibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama. Sinabi sa rally kung gaano kawalang prinsipyo at mga mukhang pera ang mga tao sa Kongreso. Sinabi din na ang lumason at nag-impluwensya kay Marcos tungkol sa pagpapatupad ng charter change ay ang kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos at ang pinsan na si House Speaker Romualdez. Mahigit 500,000 ang dumalo sa nasabing rally. Nagbigay panawagan si Digong sa Armed Forces of the Philippines na dapat protektahan nila ang konstitusyon at ang Pilipinas dahil ito ang kanilang trabaho. Kabi-kabilang labanan at girian sa magulong politika. Ngunit isa lang naman ang talo, ang mga Pilipino, kung sana ay tinuon na lamang sa mga mahihirap at mas napapanahong mga isyu sa bansa. Mas nagiging maayos sanang sitwasyon. Ang sigaw ng taong bayan ay ang maayos na pamumuno. Ikaw, ano ang tingin mo sa epekto ng charter change? Sang-ayon ka ba o hindi? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.